Sa pagtuntong ni Ellen White sa kanyang mga huling taon, ang kanyang katawan ay humina, ngunit ang kanyang isipan at pananampalataya ay nanatiling matatag. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang nagsulat at nagbigay ng payo sa mga leader ng simbahan. Ang kanyang huling mga taon ay iginugol sa Elms Haven, California, kung saan patuloy siyang nagtrabaho sa kanyang mga aklat, kabilang na ang mga binagong edisyon ng kanyang mga naunang sulatin. Ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nawala at ang kanyang mga huling mensahe ay puno ng pag-asa at paghihikayat para sa mga miyembro ng simbahan. Ang kanyang kamatayan noong Hulyo 16, 1915 sa edad na 87 ay isang malaking kawalan para sa Seventh-day Adventist Church. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ang kanyang kamatayan ay nagsilbing paalala ng kanyang matatag na pananampalataya at ng walang hanggang epekto ng kanyang mga gawa. Sa kanyang buhay, nagsulat siya ng mahigit 10,000 na artikulo at 40 aklat. Ang kanyang buong sulatin ay tinatayang nasa 25 milyong salita na ginawang aklat at artikulo matapos ang kanyang kamatayan. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na isinasalin sa iba't ibang wika at ipinapalaganap sa buong mundo. Ang pinakamahalagang pamana ni Ellen White ay ang kanyang mga sulatin na sama-samang tinatawag na Spirit of Prophecy. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa mga miyembro ng simbahan, nagpapaliwanag ng mga doktrina, nagbibigay payo sa pamumuhay, at naghihikayat sa pananampalataya. Ang kanyang mga sinulat ay hindi ginagamit upang palitan ang Biblia, kundi upang gabayan ang mga mambabasa sa mas malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga mensahe ay nakasentro sa pagmamahal ng Diyos, sa kahalagahan ni Jesus bilang tagapagligtas, at sa responsibilidad ng mga mananampalataya na maghanda para sa kanyang ikalawang pagparito. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nakikita sa mga aklat, kundi pati na rin sa mga institusyon na kanyang tinatag. Ang mga Adventist na paaralan, unibersidad at ospital sa buong mundo ay patunay sa kanyang mga pananawagan tungkol sa edukasyon at kalusugan. Ang mga institusyong ito ay nagpapatuloy sa kanyang misyon na magbigay ng holistikong serbisyo, pagpapalakas ng isip, katawan at espiritu. Ang mga aral na ito ay nagbigay daan sa pagiging isang kilusang pandaigdigan ng Seventh-day Adventist Church na kilala sa buong mundo hindi lamang sa kanilang paniniwala, kundi pati na rin sa kanilang paglilingkod sa komunidad. Sa huli, ang buhay ni Ellen White ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya. Mula sa isang batang babae na nagdusa ng matinding pagsubok hanggang sa pagiging isang pandaigdigang leader, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang mga pananawagan ay nagbigay linaw, nagpalakas ng pananampalataya, at nagbigay gabay sa isang malaking kilusan. Ang kanyang legacy ay patuloy na nabubuhay sa bawat miyembro ng simbahan na naniniwala sa kanyang mga mensahe, sa bawat aklat na kanyang isinulat, at sa bawat gawaing misyon na kanyang sinimulan. Kung nasisiyahan ka sa nilalaman, tiyaking mag-subscribe sa channel, mag-like, magkomento, at i-on ang mga notification. Hindi nagtapos ang gampanin ni Ellen White sa pagtatatag lamang ng mga institusyon. Sa halip, ang kanyang mga pananawagan ay patuloy na naging gabay sa paghubog ng puso at kaisipan ng bawat miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Ang kanyang mga mensahe ay tumagos sa personal na buhay ng mga mananampalataya, nagbibigay linaw sa mga doktrinang sentro ng kanilang pananampalataya, at nagtuturo ng praktikal na pamumuhay na nakatuon sa Diyos. Ang kanyang papel ay naging kritikal sa paglilinis ng mga maling pagkaunawa at pagpapalalim ng espiritual na karanasan. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ni Ellen sa doktrina ng simbahan ay ang kanyang mga pananawagan tungkol sa righteousness by faith o katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagaman ito ay isang pangunahing aral sa Protestantismo, nagkaroon ng ilang miyembro na naniniwala na ang pagliligtas ay nakasalalay sa kanilang sariling pagsisikap na sumunod sa kautusan. Sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, ipinaliwanag ni Ellen na ang kaligtasan ay isang libreng regalo ng Diyos na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang pagsunod sa kanyang mga kautusan ay hindi isang paraan upang makamit ang kaligtasan, kundi isang bunga ng pagmamahal at pasasalamat sa pagliligtas na ibinigay niya. Ang malinaw na pagpapaliwanag na ito ay nagpalaya sa maraming miyembro mula sa pagkabalisa at nagbigay sa kanila ng kapayapaan sa pag-alam na ang kanilang kaligtasan ay nasa kamay ni Kristo. Bukod sa doktrina,
ang kanyang payo ay umabot din sa mga praktikal na aspeto ng pamumuhay. Nagbigay siya ng mga detalyadong gabay sa pamilya at pagpapalaki ng anak. Ipinakita niya na ang tahanan ay ang unang paaralan at ang mga magulang ang mga unang guro. Hinikayat niya ang mga magulang na maging huwara ng pagmamahal, pagiging Kristiyano, at disiplina. Nagbigay siya ng mga payo tungkol sa paggawa ng isang espiritual na kapaligiran sa tahanan, ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata sa mga daan ng Diyos, at ang paghahanda sa kanila na maging kapakipakinabang na miyembro ng simbahan at ng lipunan. Ang kanyang mga mensahe ay nagsilbing pundasyon para sa Adventist na kultura ng pamilya. Isang kritikal na bahagi ng kanyang pananawagan ay ang kanyang mga mensahe tungkol sa pagsamba sa Sabbath. Bagaman ang Sabado ay itinatag na bilang araw ng pangingilin ng simbahan, nagbigay si Ellen ng mas malalim na kahulugan sa kung paano dapat gawin ang araw na ito. Nagpayo siya na ang Sabbath ay hindi lamang isang araw ng pagpapahinga mula sa trabaho, kundi isang araw ng kaluguran, pagdiriwang, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hinikayat niya ang mga miyembro na iwasan ang mga sekular na gawain, maglaan ng oras sa pag-aaral ng Biblia, magbahagi ng mensahe ng Diyos, at magkasama-sama bilang isang pamilya at komunidad. Ang kanyang mga sulatin ay nagpaliwanag na ang Sabat ay isang tanda ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan, at ang pagpapanatili nito ay isang testamento sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at pananawagan, naging mas malinaw ang pananampalataya ng mga Seventh-day Adventists. Hindi lamang sila nagkaroon ng mga institusyong magpapatuloy sa misyon, kundi nagkaroon din sila ng matatag na pundasyon ng doktrina at gabay sa araw-araw na pamumuhay. Ang kanyang papel ay hindi lamang sa paghuhula, kundi sa pagtuturo at pagpapalalim ng pananampalataya na nagbigay sa mga miyembro ng simbahan ng isang natatanging pagkakakilanlan at layunin. Habang nagpapatuloy ang pag-unlad ng Seventh-day Adventist Church, hindi lamang sa kasalukuyan nakatuon ang mga mensahe ni Ellen White. Bilang isang propeta, ipinakita sa kanya ang mga mangyayari sa hinaharap, lalo na ang mga huling pangyayari na magaganap bago ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Ang kanyang mga babala at payo ay nagsilbing isang balangkas para sa simbahan upang maghanda hindi lamang sa misyon ngayon, kundi pati na rin sa mga matinding pagsubok na darating. Ang kanyang papel ay naging kritikal sa pagbibigay ng direksyon sa pagharap sa mga huling krisis. Isa sa pinakamahalagang babala ni Ellen White ay ang tungkol sa panloob na apostasya at espiritual na pagmamataas. Nakita niya na sa paglaki ng simbahan, may panganib na mawala ang init ng unang pag-ibig sa Diyos. Nagbabala siya laban sa pagiging formal lamang sa pananampalataya, na kung saan ang mga miyembro ay sumusunod sa mga doktrina ngunit walang personal na relasyon kay Jesus. Hinikayat niya ang lahat na manatiling mapagpakumbaba, masikap sa panalangin, at patuloy na maghanap sa Diyos. Ang kanyang mga mensahe ay nagpaalala na ang simbahan ay binubuo ng mga individual at ang bawat isa ay may responsibilidad na panatilihing buhay ang kanilang pananampalataya. Bukod sa panloob na mga hamon, nagbigay din siya ng mga detalyadong hula tungkol sa huling mga krisis sa mundo. Ang kanyang mga pananawagan ay nagpaliwanag sa kahalagahan ng Sabat at ang posibleng pagpapataw ng isang Sunday law o batas sa linggo sa buong mundo. Ayon sa kanyang mga sulatin, ang pag-iral ng batas na ito na magpipilit sa mga tao na mag-obserba ng linggo bilang araw ng pagsamba ay magiging hudyat ng huling pagsubok sa pananampalataya ng mga tao. Ang mga mananampalataya na patuloy na magpapanatili ng Sabat ay haharap sa matinding pag-uusig at ito ay magiging tanda ng huling labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Gayunpaman, ang kanyang mga babala ay hindi lamang tungkol sa takot at pag-uusig. Mayroon din itong kasamang mensahe ng pag-asa at tagumpay. Ipinakita sa kanya na sa kabila ng lahat ng matinding pagsubok, ang mga tapat sa Diyos ay bibigyan ng lakas at pananampalataya upang makapanindigan. Ang mga banal na utos ay magiging kanilang pananggalang at ang banal na espiritu ay magiging kanilang gabay. Ang kanyang mga sulatin ay nagbigay ng katiyakan na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan sa huling yugto ng kasaysayan ng mundo. Sa kabuuan, ang mga mensahe ni Ellen White ay hindi lamang para sa kanyang panahon. Ang kanyang mga babala at paghihikayat ay nananatiling mahalaga at nauugnay sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, ang mga Seventh-day Adventist ay patuloy na naghahanda para sa hinaharap, nagpapalakas ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng mensahe ng huling babala sa mundo. Ang kanyang mga pananawagan ay nagsilbing isang ilaw
na nagbibigay liwanag sa daan, na nagpapaalala sa lahat na ang pagiging tapat sa Diyos ay ang pinakamahalagang paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Sa paglipas ng ika-19 na siglo, ang papel ng kababaihan sa lipunan ay madalas na limitado sa tahanan at pamilya. Ang paglahok sa pampublikong buhay, lalo na sa larangan ng relihiyon at pamumuno, ay bihira at kinontra ng marami. Sa kontekstong ito, ang pagiging isang maimpluwensyang propeta, mangangaral, at leader ni Ellen White ay isang revolusyonaryong pangyayari. Ang kanyang buhay at ministeryo ay hindi lamang nagbigay ng gabay sa doktrina at pamumuhay, kundi naging daan din upang ipakita ang mahalagang papel na maaaring gampanan ng kababaihan sa paglilingkod sa Diyos at sa lipunan. Hindi si Ellen White isang tahimik na tagasunod, siya ay isang aktibong leader. Mula sa kanyang mga unang pananawagan, siya ay naglakbay, nagtalumpati sa harap ng malalaking pulutong at nagtatag ng mga institusyon. Ang kanyang presensya sa pulpito at sa mga pagpupulong ay isang malinaw na pahayag na ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang babae upang maging kanyang boses. Sa halip na manahimik, nagsalita siya ng may kapangyarihan at autoridad na nagbigay ng inspirasyon sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang kanyang halimbawa ay nagbigay lakas sa maraming kababaihan na magkaroon ng mas aktibong papel sa misyon ng simbahan. Ang kanyang mga sulatin ay nagpapatunay sa kanyang paniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan sa ministeryo. Sa kanyang mga mensahe, hinikayat niya ang mga kababaihan na maging misyonera, guro, at manggagawang pangkalusugan. Ipinakita niya na mayroong iba't ibang paraan ng paglilingkod na bukas sa kababaihan, na higit pa sa tradisyonal na mga tungkulin. Ang kanyang mga payo ay nagbigay daan sa pagtatatag ng mga sanatorium at paaralan na pinamamahalaan ng mga kababaihan. Ang kanyang aklat na The Ministry of Healing ay nagbigay ng detalyadong gabay sa gawaing pangkalusugan na madalas na pinamumunuan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan nito, binigyan niya ng halaga ang mga kontribusyon ng kababaihan sa paglilingkod. Bukod sa kanyang mga pananawagan, ipinakita ni Ellen ang kanyang pagiging praktikal na leader sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kababaihang manggagawa. Sa mga panahong iyon, binigyan niya ng pantay na sweldo ang mga kababaihang nagtatrabaho sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, na isang radikal na hakbang sa panahong iyon. Ang kanyang pagkilos ay nagpakita na ang halaga ng isang manggagawa ay hindi nakasalalay sa kasarian, kundi sa kanilang dedikasyon at kakayahan. Sa ganitong paraan, itinatag niya ang isang pamantayan ng pagrespeto at pagpapahalaga sa kababaihan na patuloy na nakakaapekto sa simbahan hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang legacy ay hindi lamang sa mga doktrina at institusyon, kundi pati na rin sa pagbabago ng pagtingin sa papel ng kababaihan. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang Diyos ay hindi naglilimita sa sinuman batay sa kanilang kasarian. Ang kanyang ministeryo ay naging isang mahalagang bahagi ng kwento ng Seventh-day Adventist Church na nagpapakita na ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay nangangailangan ng partisipasyon ng bawat isa, anuman ang kanilang kasarian. Ang kanyang pananawagan ay nagbigay ng boses sa mga kababaihan at nagbukas ng daan para sa kanila na maging aktibo at mahalagang bahagi ng misyon ng simbahan. Sa pagpanaw ni Ellen White noong 1915, marami ang nagtanong kung paano magpapatuloy ang Seventh-day Adventist Church nang wala ang kanyang personal na presensya at direktang gabay. Ngunit bago pa man siya namatay, nagbigay na siya ng mga detalyadong tagubilin kung paano dapat pangalagaan at ipamahagi ang kanyang malawak na koleksyon ng mga sulatin. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kanyang impluwensya, kundi ang simula ng isang bagong yugto sa pamamahala ng kanyang pamana na siyang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Alinsunod sa kanyang mga huling habilin, itinatag ang Ellen G. White Estate. Ang grupong ito ay binubuo ng isang lupon ng mga tagapangasiwa na ang pangunahing tungkulin ay ingatan ng lahat ng kanyang mga orihinal na manuskrito, liham, at mga personal na tala. Bukod pa rito, ang White Estate ay inatasang mag-publish ng kanyang mga hindi pa nalalathalang sulatin at magbigay ng pahintulot sa paggamit ng kanyang mga aklat at artikulo. Ang pagkakatatag ng organisasyong ito ay nagsiguro na ang kanyang mga gawa ay mapangalagaan sa isang maayos at may autoridad na paraan na nag-iingat laban sa pagbaluktot o maling paggamit ng kanyang mga mensahe. Sa tulong ng White Estate,
Maraming bagong aklat ang napublish mula sa kanyang mga naitalang materyales. Ang mga sulatin na hindi naisapubliko sa kanyang panahon ay maingat na inorganisa at inilathala na nagdagdag sa kanyang napakalaking korpus ng mga gawa. Halimbawa, ang mga aklat tulad ng Evangelism, Medical Ministry at Councils on Stewardship ay nagmula sa kanyang mga koleksyon ng mga liham, sermon at artikulo. Ang patuloy na paglabas ng mga bagong aklat ay nagpakita na ang kanyang boses ay patuloy na gumagabay sa simbahan na nagbibigay ng karagdagang liwanag sa iba't ibang aspeto ng misyon at pamumuhay. Sa kasalukuyan, ang Ellen G. White Estate ay nagpapatuloy sa kanyang gawain, ginagamit ang makabagong teknolohiya upang gawing mas madaling ma-access ang kanyang mga sulatin. Ang kanyang mga aklat ay available na ngayon sa digital format, online, at sa iba't ibang wika na nagpapahintulot sa milyon-milyong tao sa buong mundo na pag-aralan ang kanyang mga mensahe. Ang papel ng White Estate ay hindi lamang sa pag-iingat ng mga aklat, kundi sa pagpapanatili ng pagiging relevant ng kanyang mga payo sa modernong panahon. Ang pamamahala sa kanyang mga sulatin ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Ang Spirit of Prophecy ay isang buhay na pamana na patuloy na gumagabay sa Seventh-day Adventist Church. Sa pamamagitan ng White Estate, ang kanyang mga mensahe ay hindi naging static na kasaysayan, kundi isang dinamikong boses na nagtuturo, nagwawasto, at naghihikayat. Ito ang nagpapatunay na ang isang babae na minsan ay may simpleng buhay ay nag-iwan ng isang epekto na patuloy na naghuhubog sa isang pandaigdigang kilusan at ang kanyang mga sulatin ay nagsisilbing walang hanggang mapagkukunan ng karunungan at inspirasyon. Si Ellen White ay hindi lamang isang impersonal na tagapaghatid ng mensahe. Siya ay isang tunay na tao na may damdamin, paghihirap, at kababaang loob. Ang pagkilala sa kanyang pagkatao ay nagbibigay ng mas malalim na pagpapahalaga sa kanyang pananampalataya at sa kalikasan ng kanyang gawain. Sa kabila ng kanyang malaking awtoridad bilang messenger of the Lord, si Ellen ay nanatiling mapagpakumbaba. Palagi niyang iniiwasan ang anumang anyo ng pagsamba o paghanga sa kanyang sarili. Sa halip, palagi niyang itinuturo ang mga tao kay Jesus na siyang sentro ng lahat ng kanyang mga mensahe. Madalas niyang sinasabi na ang layunin ng kanyang mga sulatin ay hindi upang maging sentro ng pananampalataya, kundi upang akayin ang mga mambabasa pabalik sa Biblia. Ang kanyang kababaang loob ay nakita sa kanyang personal na mga sulat at tala-arawan, kung saan madalas siyang nagpapahayag ng kanyang pag-aalinlangan sa kanyang sariling kakayahan at ng kanyang malalim na pagsalig sa Diyos. Ang kanyang buhay ay hindi rin malayo sa paghihirap. Si Ellen ay dumanas ng matinding mga trahedya na sinubok ang kanyang pananampalataya sa pinakamatinding paraan. Namatay ang 2 sa kanyang 4 na anak sa murang edad at ang kanyang asawang si James na kanyang kasama sa misyon ay namatay noong 1881. Ang mga pagkawala na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan, ngunit hindi nito binali ang kanyang espiritu. Sa halip, lalo pa siyang naging mas matatag at ang kanyang mga sulatin mula sa panahong iyon ay nagpapakita ng mas malalim na pagkaunawa sa pagdurusa at sa pag-asa na matatagpuan kay Kristo. Ang kanyang kakayahang magpatuloy sa kabila ng matinding sakit ay isang malakas na patunay sa kanyang pananampalataya. Bukod sa mga trahedya, si Ellen ay isang praktikal at mapagmahal na ina at asawa. Sa kabila ng kanyang paglalakbay, pinahalagahan niya ang buhay pamilya. Ibinigay niya ang payo sa kanyang mga anak at ang kanyang tahanan ay naging lugar ng pag-ibig at pag-aalaga. Siya ay kilala sa kanyang pagkamaalalahanin sa iba, madalas na nagpapadala ng mga liham ng paghihikayat sa mga naghihirap at nagbibigay ng praktikal na tulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang pagiging simple sa pamumuhay na nagpapakita ng kanyang pagiging tapat sa kanyang sariling payo sa kalusugan ay nagbigay ng isang malakas na halimbawa sa kanyang mga tagasunod. Ang pagkilala sa kanyang pagkatao ay nagbibigay ng isang mahalagang aral. Ang pagiging isang propeta ay hindi nag-aalis ng pagiging tao. Si Ellen White ay isang babae na nagdusa, nagmahal, at namuhay nang may pananampalataya at ang kanyang mga mensahe ay naging mas makapangyarihan dahil ang mga ito ay nagmula sa isang pusong naunawaan ang tunay na kalagayan ng tao. Ang kanyang pagiging simple, kababaang loob, at katatagan sa harap ng paghihirap ay nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan
ay hindi sa lakas ng tao, kundi sa pagsuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Sa pagtatapos ng kwento ng buhay ni Ellen White, ang kanyang kamatayan ay hindi ang huling pahina ng kanyang impluensya. Sa halip, ito ay naging isang bagong simula. Ang kanyang mga sulatin na sama-samang tinawag na Spirit of Prophecy ay naging isang buhay na pamana na patuloy na gumagabay, nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa isang pandaigdigang kilusang Adventista. Mula sa isang maliit na grupo ng mga mananampalataya sa New Hampshire, lumago ang Seventh-day Adventist Church sa isang pandaigdigang denominasyon na may milyon-milyong miyembro na nagpapatunay sa katuparan ng kanyang mga pananawagan. Ang pinakamalaking patunay sa kanyang misyon ay ang paglawak ng simbahan sa buong mundo. Ang mga prinsipyo ng misyon, edukasyon at kalusugan na itinaguyod niya ay naging balangkas para sa pagtatatag ng mga misyon sa bawat sulok ng mundo. Sa kasalukuyan, mayroong mga Adventist na ospital, universidad at mga palimbagan sa iba't ibang bansa na nagpapatuloy sa kanyang misyon na paglingkuran ng buong tao, pisikal, mental at espiritual. Ang kanyang pananawagan na ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao ay ang pangunahing puwersa sa likod ng global na pag-abot ng simbahan. Ang bawat bagong iglesia na itinatatag, bawat paaralang nagbubukas, at bawat aklat na inilalathala ay isang testamento sa kanyang walang hanggang pananaw. Bukod pa sa institusyon, ang kanyang mga mensahe ay nananatiling napapanahon at may kaugnayan sa kasalukuyan. Ang kanyang payo sa kalusugan na nagtataguyod ng vegetarianismo, pag-iwas sa masasamang bisyo, at holistic na pamumuhay ay kinukumpirma ngayon ng modernong agham. Ang kanyang mga sulatin tungkol sa edukasyon na nagbibigay diin sa pag-unlad ng karakter at praktikal na kasanayan ay itinuturing na mahalaga sa paghahanda ng mga kabataan para sa buhay. Ang kanyang mga babala tungkol sa mga huling pangyayari sa mundo ay nagiging mas malinaw habang lumalapit ang panahon. Ang kanyang panulat ay nagbigay ng isang matatag na pundasyon na kayang tumayo sa pagbabago ng panahon. Sa huli, ang kwento ni Ellen White ay higit pa sa isang kasaysayan ng isang individual. Ito ay isang kwento ng pananampalataya, pagsubok, at walang hanggang paggabay ng Diyos. Mula sa isang batang babae na nagdusa ng matinding trahedya hanggang sa pagiging boses na gumabay sa isang pandaigdigang kilusan, ang kanyang buhay ay isang patunay na ang Diyos ay gumagamit ng mga taong may mapagkumbabang puso upang isakatuparan ang kanyang dakilang plano. Ang kanyang legacy ay patuloy na nagtuturo sa mga Seventh-day Adventists na maging tapat sa Biblia, maglingkod sa kapwa, at maghanda para sa maluwalhating pagbabalik ni Jesus. Ang kanyang mga sulatin ay hindi lamang nagpaliwanag sa nakaraan, kundi nagbibigay din ng liwanag sa kasalukuyan at ng pag-asa para sa hinaharap.